Hi mga kabilabs, nakapasa ako. Hello mga kabilabs. Legal na tayo, meron na tayong peace of mind. So medyo nakakaba mga kabilabs kasi ang kasama ko ay parehong hustler na. Oh, bilang mga passenger ko, first time ko kayong isakay na license na ako. Ayos lang po. Not bad. 5. Ikaw ba? Ano masasabi mo sa akin? Alam ko marami kang masasabi sa akin eh. Halika na. Para sa akin, Mamimili lang tayo niya sa Tesco. Hello mga kabilabs. Kauwi ko lang from my practical driving test. And guess what? Finally! ito naman no. Dito ka, upo ka dyan. Upo dyan. Bakit ka ano nangyari sa'yo naman? Paano? Ilang beses na yan. Alam mo ba, napakatigal na exam ng ano? Alam mo ba? Nag-practical exam ko na, failed yata ulit. May po. Paano? Wala akong tulog. Nangangatal ako eh. Ito ang video. Congrats! You're a driver now. Congrats! Wala akong tulog. Grabe. Wow! Ano ka na? Official ka ng driver. Ito na ba na yung test ko? Congrats. Ay, minor pala. Ilan po? 3. Ano po gagawin niyo po dito? Bali magkasama na po kayo ni Daddy sa insurance sa Blue. Oo, ako na mag-drive ngayon eh. Pwede ba? I-insure ko na yung pangalan ko. Ayan o. Excited po siya. You know what mga kabilabs? Umasa na po siya sa practical driving exam kanina lang. Kaya ayan o. Excited siya mag-drive. Gadrive na po siya. Naka-insured na rin po siya dyan sa sasakyan niyan. Ako, passenger na ngayon. Pero matagal ko na rin pinagpe-pray kay Lord na makapasya siya. Kasi hindi kami parehas ng schedule. O ngayon, kung gusto niyang may puntahan siya, hindi makakapunta siya, makakapag-vlog na siya sa saan niya gusto. At hindi ako kasama. Kasi hindi kami hindi kami magka-ship. Yay! Finally! Wow! Congrats! Thank you! Okay, so before we set off, kailangan naka-seatbelt, huwag natin nakalimutan. Hello mga kabilabs, alam nyo bang hindi biro ang kumuha ng driving license dito sa UK? Madugo mga kabilabs, kaya isi-share ko po sa inyo para magbigay aral din sa mga kababayan natin at magkano nga ba lahat na nagastos ko sa 2 years kong pag-aaral. Kaya make sure to watch this video until the end. So dahil nakapasa na tayo mga kabilabs, ang una po natin gagawin ay ipapractice na natin itong sasakyan kasi dito po sa UK, hindi allowed ang mag-ama ko na turuan ako kasi wala pa silang 3 years. So ngayon ko lang ito maida-drive itong sasakyan namin. FYI lang po, bago natin gamitin ang sasakyan dito sa UK, kailangan naka-insured. So in-insured ko na po yung sarili ko. Yun yung una kong ginawa pagkakuha ko ng practical driving test. So kakapasa ko lang po 1 hour ago. I'm so grateful. Actually, valid na talaga yan. Mag-drive ka gamit lang yan. Yung mga pinagdaanan ko mga kabilabs, i-discuss ko sa inyo. Yung puti yung sa kanan, baka masali yung isan. Kaya ito ko bang all goods ang lahat ng salamin? Oo, naman. Baba. Ayos yan. I-driver na tayo. Makakatulog na ako ng pag mga addict. Tingin ko yung addict pag Hindi bago lang ako sa mga kapakapa. abot mo yung pedal. Abot ko, pero yung upuan, kailangan ko itaas. Ang baba ng upuan. Hindi mo maabot pag itinasa mo upuan. Abot ko, oh. Oh. Abot na Oo abot. na yan, mamaya na. Oh. Ganun pala. Maka ano ko ba? First gear? Oh, first gear.
Di pa ako nagpapalit mula kanina pa eh. Papalit na ba ako? Hindi, wag na. Kung ano ka man dito, mabagal na matakbo dito eh. Yung ano pala nito, napakataas. Yung ito. Kung first gear lang po kayo, huwag po kailangan po sa 10. Masisira po. Hanggang 10 lang naman ang dito eh. Yan, no? Maximum. Ang ganda nung ano ko, yung test ko. Napaka-quiet. Ang ganda nung ganitong oras. Ganyan din ang oras ng akin. Ah, 10. really? 10? 10:15 yata ako nun. Yung ano kasi, yung instructor ko, ang taas ko. Kita ko na yung baba. Hindi ko mababa. Hello mga kapilaps. Legal na tayo. Meron na tayong peace of mind. Dito po kasi sa UK mga kapilaps, nakakatakot na mag-drive nang hindi ka legal. Yung peace of mind wala ka. And kapag nahuli ka, ang laki ng penalty. Ano ba? Oo nga, nagpa-practice ka pa naman eh. Maganda yung ano niya, no? Yung clutch. Dahil mamatay. Tsaka kami napanood ko tong vlog, tipuin mo ang cambio, habang kinagmamaneho. Pagka daw nag-shake, masama na makina. Diba, parang mo yan, di ba? Ano lang siya? Steady. Oo. Kaya pala one hand lang ang anak mo, kaya ko naman. Oh. One hand lang ako mga kabilaps for the first time. Kananding mo, nahiya, hindi ako sasama na. Kaya pala wala akong pasok ngayon, makakapasa ka pala. Thank you Lord, grabe. Ito yung test ko na nalalimutan ko magpabango, wala akong tulog. First time natin mag-reverse mga kabilaps. Blind spot. Tapos tulungan niyo ako ha, baka may batang tumatakbo ha. Pwede na yan. Kaya mo na yan, no? Alright. Okay. Go, 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 go. Hindi lingid sa kaalaman ng marami sa inyo na nagta-driving lessons na ako since 2024. At marami rin ang nagtatanong kung nakapasa na ba ako sa practical driving test ko. Alam nyo ba na it took me more than 2 years bago ako nakakuha ng UK driving license? Iyan ang i-share ko sa inyo today. So first step, kailangan mo muna ng provisional license or kumbaga sa atin sa Pilipinas is student license. So yung provisional na tinatawag ay 10 years of validity po yun. Kung hindi nyo pa po napapanood yung vlog na ginawa ko, ililink ko po sa description box below. And number 2 na gagawin nyo po ay driving lessons and practice. Kapag medyo marunong na po kayo, saka kayo kung magpa-book ng theory test na may ginawa din po akong vlog tungkol dito. Ilalagay ko po lahat yan sa description box below. And number 4 is kukuha na kayo ng practical driving test. Ito yung pinaka matagal sa lahat. Kasi sa akin po, so hindi tayo pare-pareho mga kabilabs ha. So ang i-share ko po sa inyo ay based po ito sa experience ko. Dahil sa experience ko po, inabot po ako na more than 2 years. So, bakit nga ba ako inabot ng ganito katagal? Una sa lahat, isa ako sa mga taong kapag may nagbabantay sa bawat kilos ko, natataranta ako. Nagkaka-anxiety attack ako, kaya during the test, nawawala ako sa focus. Isa rin sa mga dahilan ay manual transmission kasi yung pinili kong aralin. Kasi manual din ang sasakyan ng husband at anak ko. Kung automatic kasi ang pinili ko, bibili pa kami ng bagong sasakyan. At aware naman siguro ang karamihan na mas mahirap pag-aralan ng manual dahil sa gear changes. Another reason is napakahirap makakuha ng driving test slot dito sa UK. Usually, ang waiting time ng booking ay umaabot ng 5 to 6 months. Ganun po katagal mga kabilabs. Kaya gumagamit ako ng Testy app. Isa po itong application na pwede kang makakuha ng early book test. Pero may bayad po siya. Kundi po ako nagkakamali, 18 pounds po. Pero worth it naman dahil nakakatulong siyang makahanap ka ng earlier test slots. Pero kailangan mabilis ka dahil napakarami mong kalaban. Paunahan kasi dito. And dahil sa sobrang hirap makakuha ng slot, nagkaroon na rin ng bagong rules ang DVLA. Limited na ngayon ang allowed changes sa schedule at tanging learners lang ang pwedeng mag-book ng test. Dati kasi pwede ring instructors
ang pwedeng mag-book para sa mga students nila. And FYI po, zero knowledge talaga ako sa pagmamaneho. Nung bago po ako mag-UK, isa na ito sa mga bucket list ko, ang matutong mag-drive. Kasi lifetime skill kasi ito at hindi ito mananakaw sa'yo. Saka para sa akin kasi, maraming opportunities kapag ka marunong ka mag-drive. Hindi limited yung mga galaw mo. So, nag-start po ako mag-driving lessons noong July 2024. Pero on and off po yun dahil ang first instructor ko ay laging umuwi sa bansa nila sa Greece. So, inabot ako ng 8 months, 30 sessions, and 60 total driving hours. Yan yung pinaka-beginners at manual. So, ito yung sabi ko nga sa inyo, based po ito sa experience ko. And once a week lang po ito. Per session, 2 hours. Ang susunod ko na mag-share sa inyo yung practical test attempts ko kung bakit ako naka-4 na attempt. So, April 14, 2025, yung first attempt ko, pinaka-serious mistake ko po ay park on the right side tsaka emergency stop. So, kung titingnan nyo, napakadali lang po ito mga kabilab sa mga nagde-drive dyan, maiisip nyo at masasabi nyo, napakadali lang pala ng iyong ibinagsak. Pero ako kasi, di ba gaya na sabi ko sa inyo, nagkaka-anxiety kasi ako kapag may nagmamatsyag sa'yo sa mga bawat galaw mo, at syempre, hindi nagsasalita. So, syempre, intimidating yun, di ba? Kaya, hindi ako nakapag-focus and yun, bumagsak ako. Sa first attempt ko, mga kabilabs, alam ko sa sarili kong hindi pa ako, kasi first attempt wala ka pang experience, hindi mo pa alam yung mangyayari. So, talagang aaminin ko talagang hindi ako ready nun. At bago matapos yung test, alam kong bagsak na talaga ako nun. Nung second attempt ko, mga kabilabs, inabot ako ng 5 months. Kasi April, yung first attempt ko. So, yung sunod kong attempt ay September. Ayun mga kabilabs, ready na ako. Alam ko sa sarili kong ready na ako 100%. Pero syempre, may mga bagay na hindi natin control. Ang pagkakamali ko nun mga kabilabs ay sa junction. Nalimutan kong i-scan yung left side. Kasi ang kwento nun mga kabilabs, nasa kami. Alas 8 kasi yung napili ko nun Dinala niya ako sa isang supermarket. Tagong supermarket na malaking supermarket yon. Syempre, alas 8 pa lang yung mga kabilabs, wala pang tao. So, medyo dulo yung pinagdalhan sa akin. So, alam ko naman sa sarili ko na wala namang sasakyan sa gilid. Kasi turn right yun sa junction, sa mga parking lot ng supermarket, sa groceryhan. So, kahit na walang sasakyan, kailangan mo ipakita sa examiner na nag-check ka left and right side sa junction. So, yun yung pagkakamali ko mga kabilabs. Nalimutan ko lang tumingin sa kaliwa kasi magta-turn right. Yun lang talaga mga kabilabs. Yun ang aking serious fault. Pangatlo naman mga kabilabs, ito yung pinakamasakit sa lahat. Pinakamahirap siyang tanggapin kasi wala pa akong 5 minutes na nagda-drive nung mangyari yung serious. At ito pa, hindi ko ina-expect na babagsak ako. Kasi alam ko, nagawa ko lahat, halos lahat. Hindi naman 100%. Pero alam ko na kaya ko at nagawa ko yung mga dapat kong gawin. Kaya lang, na mahirap siyang tanggapin kasi nangyari siya dito lang sa harapan ng bahay namin. Kasi yung driving test exam kasi mga kabilabs ay malapit lang dito sa bahay namin. Roundabouts yun. Yung unang roundabout, doon nangyari. Yung junction na naman, this time, yung serious ko ay junction na naman. Dikit na dikit niya yung roundabout. So, ang thinking ko nun mga kabilabs ay roundabout na siya. So, hindi na ako nag-give way dun sa left side. Dapat pala Siyempre, alam ko naman yun na mag-give way sa left side. Kaya lang, yun nga, masyado akong kinabahan na naman. So, yun lang. Yun ang pinaka-serious ko. Pero, take note mga kabilabs, yung pinagdaanan ko mga route ay napakahirap. Isa siya sa pinakamahirap na pinagdaanan ko. Baka sa mga susunod nating vlog, sadalhin ko kayo doon. Kasi tanda ko pa kung saan kami dumaan. Kasi nito lang yun May 7. And ito yung pinaka-last, mga kabilabs. Thankfully, praise God talaga. Itong June 4, fourth attempt ko. Talagang grabe yung pasalamat ko sa Panginoon. Teary-eyed talaga ako nung ina-announce ng examiner na pumasa ako. Kaya, praise God. Special mention din pala kay Sarah, yung aking driving instructor, mga kabilabs. Kung napanood nyo po yung
yung aking driving lesson nung first time, nung 2024, lalaki siya. I-share ko lang po sa inyo mga kabilabs na every time na hindi ako pumapasa, nagpi-fail ako sa mga driving test ko, nagpapalit ako ng instructor. Alam nyo kung bakit? Para sa akin kasi, kailangan may matutunan pa ako sa iba. Bukod sa, nagkaka-anxiety ako sa kanila. May mga iba kasi sa kanila na na-anxious na nga ako sa pagmamaneho. The way they correct me and the way they treat me, hindi nakakatulong sa mental health ko. So, lalo akong nagkaka-anxiety. So, pinapalitan ko sila. Nakapang-apat na ako bago ako nakampante dito. And this time kasi, babae talaga yung hinanap ko. Kasi sabi ko, why not babae ang ko? Kasi ako kasi yung tipong kailangan malumanay yung approach mo sa akin. Kasi kung hindi malumanay, mas natataranta ako. So, praise God kasi binigay ni Lord itong si Sarah. Walang nag-recommend to mga kabilabs. Nakita ko lang siya sa online, sa Google. Search lang ako ng mga driving instructor ng manual. Kasi hindi naman lahat marunong sa manual. May mga instructor ako nakikita pero automatic. Manual talaga ang gusto ko kasi. So, nakita ko si Sarah. Maganda yung mga feedback sa kanya. So, siya yung kinontak ko. And sa mga malapit sa akin na may planong mag-lesson balang araw or one of these days, highly recommended itong si Sarah kasi talagang inintindi niya ako, kalmado siya, and kasi siya mga kabilabs, polite siya. Importante kasi yun na yung the way you approach your student talaga is malaking factor yun para hindi siya lalong makaramdam ng stress at anxiety. Kasi the more na nagiging mahigpit ka sa student mo, the more na nahihirapan sila. So, hats off para kay Sarah kasi hindi niya ako binitawan kahit na nag-fail ako dun sa pangatlo. Yung pangatlo kasi hindi namin in-expect yun. Alam kasi namin na talagang ginawa namin yung best namin since January. Nasa 6 months din kami nag-lesson bago niya ako sinabihan na ready ka na talaga. And isa sa nagustuhan ko sa kanya mga kabilabs is mayroon siyang app. Ang tawag sa app niya ay Total Drive TD. Dito sa app niya, nakikita mo yung performance mo, yung mga previous na lessons ninyo. Kasi may mga times na nalilimutan mo kung ano yung mga reference, halimbawa sa parking. Bilang beginner kasi, complete beginners, talagang meron kang mga reference, 'di ba? So, binabackread ko lang lahat ng mga pinagdaanan namin dito and kung paano ka mag-book dito rin, online din, hindi yung verbal. Kasi pag sa verbal, minsan nagkakaroon ng misunderstanding yan eh. So, isa din sa nagustuhan ko sa kanya, meron siyang app and kung ano na yung progress mo, yan, makikita nyo naman dito, puro green na siya. Makikita niya kasi kung saan na yung kaya mo, saan ka mahina at saan yung kailangan mo pang i-improve. So, isa yun sa nagustuhan ko kay Sarah. So, dahil nakapasa na ako, malaking ginhawa talaga na finally, meron na akong full UK driving license. Una sa lahat, makakasave na ako financially. Pangalawa, marami na akong magagawa sa free time ko. Usually kasi every Monday or minsan Friday ang lessons ko. At sobrang hirap kapag galing akong night shift. Tutulog lang ng konti, tapos driving lessons na naman. Yung paulit-ulit na cycle na yon, nakakapagod physically at mentally. Syempre, yung sa bulsa mga kabilabs, ang bigat. So, itatakel natin yan maya-maya. So, magkano nga ba ang driving lessons dito sa UK? So, nag-start po ako sa 42 pounds nung 2024, nung 2 years ago. Pero in a few months, tinaasan na rin niya ng 45. 45 per hour, 45 pounds. So, magkano yun sa peso mga kabilabs? Nasa 3,690 yun sa peso, imagine that. Pero itong instructor ko ngayon mga kabilabs, 1.5 hours lang. So, every 1.5 hours, 90 minutes na pagdadrive. Kasi masyado daw nakakapagod pag 2 hours, sabi niya. So, hindi rin nakakatulong pag sobrang tagal nyo nang mag-lesson. So, dito sa driving instructor ko mga kabilabs ay 68 pounds or 5,576. Imagine that. Every lessons yung mga kabilabs and once a week yun. O diba, ang sakit sa bulsa at sa ulo. Kaya every time na bumabagsak ako, sobrang lungkot ko kasi ibig sabihin, additional gastos na naman. Hindi rin kasi pwedeng turuan ako ng husband at anak ko dahil kailangan naka 3 years muna silang may UK full driving license bago sila pwedeng sumama sa learner driver. So, hindi tulad sa Pilipinas na kahit sino, basta marunong mag-drive, ay pwede ka na niyang samahan, diba? Dito, hindi yun allowed mga kabilabs. Napakalaking violation yun
dito sa UK kapag ka sinamahan kanila. Kasi kahit sila, kapag nahuli kami, hindi natin alam may nag-random check dyan. Napaka high-tech. Alam niyo naman mga kabilabs na ang UK ay isa sa mga first world country. Pagka tinype nila yung plate number, alam nila agad kung ito bang taong to ay may 3 years ng driving license, and kung naka-insured ka rin, isa rin yun na dapat naka-insured ka rin. Kasi pwedeng matanggal yung lisensya nila. Di ba yun ang hanap buhay ni Habi? Kapag nawalan siya ng license, ay may possibility na mawalan siya ng hanap buhay. So, napakalaking yung impact yun sa amin. Kahit nasabihin natin, meron kasi nagsabi sa akin na after 8, wala na raw nag-check. Yung aksidente, di ba hindi naman natin alam kung kailan nangyayari ang aksidente. Sino bang nakakaalam kung kailan mangyayari ang aksidente? Kung na-aksidente ka, di alam na nila na hindi kayo both legal na magmaneho. Kaya sabi ko sa inyo, since nakuha namin yung bagong sasakyan, ngayon ko lang siya na-drive talaga. Talaga sumusunod kami mga kabilabs kasi nakakatakot dito sa UK kapag hindi ka sumunod sa law nila. Especially at hindi pa kami ILR, hindi pa kami permanent resident dito. Kapag kumuha ka ng ILR in the future, makikita nila yung mga bad record mo. So, isa din yun sa makaka-apekto sa application mo para maging permanent resident dito. Kaya hanggat maaari, hindi talaga kami gumagawa ng mga alam namin bawal. Kasi hindi ito Pilipinas eh. Alam nyo naman sa atin na pwede kang makiusap, pwede kang magbayad. So, ito po yung ma-advise ko sa mga nasa Pilipinas ngayon. Whether may plano kayong mag-abroad o wala, mag-aral na kayong mag-drive habang nasa Pilipinas pa kayo. Kasi ang opportunities abroad, hindi natin alam kung kailan ibibigay ni Lord yan, di ba? At para sa mga nagsasabi na, ate, magkaiba naman ang road positioning dyan at sa UK, nasa kabilang side ang manibela. Huwag niyong masyadong isipin niyon. Kasi ang anak ko, marunong na siya mag-drive sa Pilipinas before siya nag-UK. Both manual and automatic. Nakapag-drive na siya dahil may business kami doon. Kaya nung dumating siya dito sa UK, yung mga road rules at bad habits na lang ang in-adjust niya. So, kaunting lessons na lang yung tinik niya, nakapasa na siya agad. Ayun, kung may pagkakataon kayo mga kabilabs, mag-aral na kayo mag-drive kung kayo ay nasa Pilipinas pa sa ngayon. Kasi napakamahal talaga mag-aral dito. So, yung conclusion ko naman mga kabilabs, lagi akong naniniwala na everything happens for a reason. Yes, nakatatlong failed attempts ako kahit alam ko sa sarili kong kaya ko na mag-drive. Pero kung gusto kang itest ni Lord at turuan ng lesson, we cannot control everything. Only our Creator can. Kapag may mga failures tayong pinagdadaanan sa buhay, isipin natin na baka may gustong ituro si Lord sa atin. Kasi kung laging nakukuha natin ang gusto natin, baka dumating sa point na maging mayabang tayo at makalimot tayo sa Kanya. Those trials, failures, and challenges really tested my faith in God. Pero dahil doon, mas lalong naging deep ang relationship ko sa Kanya. Praise God for His unconditional love. So, sa mga kabilabs natin, huwag kayong susuko kasi ako nga naka-4 na driving test bago ko naipasa. Kaya kung may pinagdadaanan kayo ngayon, any situation man yan, patuloy lang kayong magtitiwala sa Panginoon. Dahil mas maganda yung plano niya para sa atin. His timing is the best for all of us. Thank you, Lord. Nakasurvive po. Grabe. Oh, tatanungin ko kayong dalawa. Bilang mga passenger ko, first time ko kayong isakay na license na ako. Ano po, exciting po kasi nakakatakot. Rate 1 to 10 ang mami mo. I mean, first time niyo po magmaneho, pagkatapos niyo po magka-license, so ano po, ayos lang po, 5. Ikaw, be, ano masasabi mo sa akin? Alam ko marami kang masasabi sa akin. Halika na. Para sa akin, okay naman pag maneho mo, kaso siguro baka may bago ka lang sa sasakyan. Oo. Kasi lagi mong ginagamit yun sa instructor mo. Oo. Medyo na yung pag nagpapalit ka ng gear, nadamba. Nadama. Boom. Nagano'n. Boom. Ah, okay. Nag-stall ba tawag yan? Store ba yun? Ayun, yun lang. Pero all in all, okay ka naman. Okay ka na. Magpaneho. 1 to 10.
Sa performance mo ngayon, mga 6 muna. Oh, grabe. O, Kasi mamatayan ka pa eh. tatanungin ko kayo after 1 month. Pag di ka na mamatayan. Ano po, dahil ka na. Minsan, kapag may nangyayari po na tataranta po kayo. Nararamdaman niyo yung taranta ko? Parang kanina. Bumili Saka po sa parking, sa forward parking. Mukhang tetens ka. sa forward, ano? Pero kapag sa nasa daan lang po, ayos naman po. Pag yung magdiretsuhan, okay na ka na. Mahirap lang sa'yo yung pagka yung gitgitan. Pag huminto na, Pag gano'n. may nangyayari na po. Yung mga gitgitan, mahirap. Nakatataranta ka. Thank you, Lord. Okay. Pero mawala rin yan. Baguhan ko pa lang. Ayos na po yan. When I think about His grace, there's freedom, something like a woman prays. I'm grateful for the loving that you gave. It's so amazing.